Ayan ang mahirap sa mga Pinoy eh. Akala nila kapag nasa abroad, mayaman na. Kapag nandito sa bansa na may mataas na pasahod, sagana na. Ang hindi nila alam, mahirap din naman dito eh. Napabuntong hininga si Roy sa sinabi ng katrabaho niyang Pinoy din na si Leo. Problema na naman kasi nito ang mga kamag-anak na nangungutang. Nahihirapan din naman magpahiram si Leo dahil maraming anak na sinusustentuhan. 1 dosena ba naman at iba't ibang babae pa. Mabuti pa si Roy, kahit 8 ang anak, 1 lang ang nanay. Bigla niya tuloy naalala ang lambingan nila ng asawa niyang si Kate. Hoy, Roy, natulala ka na dyan. Tinapik ni Leo ang kanyang dibdib. Na-update mo na ba sa computer room kung ilan ang gatas na nakuha natin ngayon sa mga baka? Napatayo naman si Roy. Ay, hindi pa, siraulo ka. Daldal ka kasi ng daldal. Natawa naman ito at bumalik sa trabaho. Dumiretso naman agad siya sa computer room. Siya palagi ang nakatoka roon pero nakakalimutan niya dahil na rin nga sa dami ng ginagawa. Doon kasi chinecheck ng boss nila ang mga stock. Nang matapos, bumalik na siya sa mga machine. May mga gatas na rin kasing kailangan pa nilang gawing keso. Nandoon na si Leo at abala na sa trabaho. Pero kahit nagtatrabaho na, hindi pa rin maawat ang pagdadaldal. Naiinis talaga ako sa mga kamag-anak ko. Nang nag-apply ako dito sa Canada, hindi naman nila ako tinulungan. Paghihimutok pa talaga ni Leo. Mahina siyang tumawa. Bigyan mo na. Ayaw mo ba nun? Makakatulong ka. Mas magaan sa pakiramdam ang makatulong. Nakakatulong nga sa mga hindi naman worth it na tao. Yang mga kamag-anak ko kasing mga yan. Saka lang ako naalalang kamag-anak nang mapunta ako rito sa Canada. Pero nang hirap na hirap ako at wala akong mapakain sa mga anak ko. Kahit 1 kilong bigas, hindi nila ako mapautang. Hindi ako katulad mo na mabait sa kamag-anak, Roy. Napailing ang katrabaho niya. Tipid lang nang umiti si Roy. Tama si Leo, mabait siya sa mga kamag-anak niya, lalo na sa mga magulang at mga kapatid. Ang mga magulang rin naman kasi ni Roy ang gumawa ng paraan para makapangibang bansa siya. Bukod doon, bago pa man sila bumuo ng pamilya ni Kate, breadwinner na talaga si Roy sa pamilya nila. Nangako rin kasi siya sa papa niya bago mawala noon na siya ang bahala sa kanyang ina at mga kapatid. 2 na ang kapatid niya na nasa kolehiyo, pinag-aaral niya ang mga ito sa magandang eskwelahan. Ang isa naman may special needs kaya alam niya na hanggang pagtanda, kargo niya na talaga si Emily. Basta lahat ng hilingin ng mga ito, binibigay niya. Ayaw niyang pabayaan ang mga kapatid na hindi pa kayang tumayo sa sariling mga paa. Parang siya na rin kasi ang naging haligi ng tahanan sa mga ito. Kumusta kayo dyan, Kate? Tanong ni Roy pagka-uwi niya galing trabaho. Routine niya yun palagi. Pagkatapos ng trabaho niya sa dairy farm, uuwi lang siya, magpapahinga ng kaunti, at makikipag-video call na sa kanyang pamilya. Yun na lang ang ginagawa niyang libangan para naman matanggal ang kanyang pagka-homesick. Mabuti naman na tumawag ka na. Kulang yung perang ipinadala mo. Reklamo agad ni Kate sa kanya. Napakamot sa ulo si Roy. Hindi mo malang ako kinumusta. Iyan agad ang ungot mo sa akin. Tumaas ang 1 kilay ni Kate. Oh, edi sige. Kumusta ng gwapo kong asawa? Napangiti naman siya agad. Ayan, mas gusto ko yan. Dapat nilalambing mo ako palagi, Kate. Malayo na nga tayo sa isa't isa. Palagi mo pa akong aawayin. Lagi ka pang high note kung magsalita. Kalma lang ah. Umuwi ka na nga rito. Nanggigigil ako sa'yo. Sabi pa ni Kate. Natawa si Roy. Miss niya na ang kanyang asawa kahit napakabungangera. Sanay na din naman kasi siya. Noong nagbubuntis pa lang ito sa mga anak nila, mas malala pa. Parang lagi na lang galit sa kanya. Pero dahil mahal ni Roy, maliit lang na bagay ang pagiging pasensyoso niya pagdating sa asawa. Papa! Narinig ni Roy ang malakas na tawag ng bunso niyang anak. Natawa na lang siya nang magkagulo na sa screen ng cellphone ni Kate. Kung kani-kaninong mukha ng mga anak niya ang nakita niya. Nang mabilang niyang 8 at nakita niya na lahat, hindi na matanggal ang ngiti sa mga labi ni Roy. Aba, kompleto ah. Nandyan kayong lahat sa kwarto namin ng mama niyo? Magiliw na tanong niya sa mga bata. Bigla niyang narinig ang sigaw ng panganay. Ano ba? Nahulog ang cellphone ko, ang lilikot ninyo? Kumunot ang noo ni Roy habang nakangiti. Sobrang gulo na sa loob ng kwarto nila ni Kate. Narinig niya ang tawanan at sigawan ng mga anak nila. Hanggang sa nahulog na ang cellphone, kisame at ilaw na lang ang nakikita niya.
Napahiga na lang siya habang natatawa. Yun din ang gusto ni Roy sa malaking pamilya. Sobrang saya kapag sama-sama. Marami ang mga anak nila ni Kate kaya pinilit niya talaga na makapag-ibang bansa. Sinuwerte lang talaga siya at nakapunta sa Canada para magtrabaho. Swerte din siya sa kanyang boss. Kahit walang experience, tinanggap pa rin siya. Mataas naman ang sahod niya kapag dinala sa Pilipinas. Yun nga lang, mahal pa rin talaga ang gastos, lalo na sa accommodation at sa mga kaltas sa sahod. Naniniwala rin naman siya na sapat yon sa mag-iina niya at mga kapatid. Pero may mga pagkakataon talaga na nagkukulang pa rin. Maya-maya, pinulot ni Kate ang cellphone. Mahina siyang tumawa. Mukha na itong stress dahil sa mga bata. Sorry, nahulog ang cellphone. Ang kulit ng mga anak mo. Walang Roy ba naman? Nalulokang sabi ni Kate. Napangiti si Roy. Okay na rin ang walang Roy, kaysa naman walong Kate. Kung ikaw ang dumami, baka mamuti ang buhok mo sa sariling konsumisyon. Alam mo, umuwi ka na nga rito at nang makurot kita. Saad pa ni Kate. Sandali pa silang nag-usap mag-asawa. Inaantok na siya pero gusto niya pang makausap ang mag-iina. Kaya pinigilan niya muna. Yun na nga lang ang paraan niya para makausap ang mga ito. Hanggang sa napunta sa seryosong usapan ang pag-uusap nila ni Kate. Kulang ba talaga? Malumanay na tanong ni Roy. Tumango naman ang asawa niya. Oo nga, kahit ipakita ko pa sa'yo, wala nang ang stock ng pagkain sa pantry. Yung budget ko para sa mga bata nasisira dahil sa mga kapatid at mama mo. Pumayag na nga na sariling luto, sariling kain dito sa bahay, di ba? Sumusunod kami sa usapan, Roy. Pero yung mga kapatid mo hindi. Magluluto ako ng pagkain, aagawan ng mga anak mo. Kapag kukuha ako sa stock nila, galit na galit naman sila. Napabuntong hininga na lang si Roy. Ganoon ang setup ng mga kapatid niya, pati ng kanyang mag-iina. Kahit nasa iisang bahay lang naman ang mga ito. Palagi kasing nagtatalo sa konsumo ng pagkain. Nagrereklamo ang nanay niya at nagrereklamo rin si Kate. Kahit noon pa man, alam niyang ayaw ng pamilya niya kay Kate. Pero walang nagawa ang mga ito dahil mahal niya talaga. Nang umalis si Roy sa Pilipinas, iniwan niyang magkasama sa iisang bahay ang mga ito. Sayang din kasi ang pera kung uupa pa ng bahay sina Kate at ang mga anak niya. Malaki naman ang bahay ng mga magulang ni Roy. Umaasa siyang makikilala ng mga ito ang isa't isa at magkasundo na lang. Maayos naman pero may mga iringan pa rin. May naririnig siya mula sa nanay niya at may naririnig din siya mula kay Kate. Sumasakit na talaga ang ulo niya sa mga ito. Nagpatuloy pa si Kate. Okay lang sa akin kung si Emily lang na kapatid mo kasi hindi naman mapipigilan yon. Sa kakaunti lang talaga kumain kaya kapag trip niya talagang bibigyan namin. Kaso yung ibang kapatid mo, magdadala ng bisita rito tapos yung stock ng grocery namin ang pakikialaman at ihahanda sa mga yon. At kapag binawi ko sa kanila, sila naman ang nagagalit. Marahan siyang tumango. Sige, pagsasabihan ko na lang. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko sila tungkol sa bagay na yan. Basta kapag ganyan, pigilan mo ang inis mo. Ayoko magkasagutan na naman kayo ni Mama. Wala ko dyan. Ayoko rin na nag-aaway kayo. Alam kong ikaw ang mas mahaba ang pasensya kaya may tiwala ako sa'yo. Kayang-kaya mong magtimpe. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Kate. Oo, kaya kong magtimpe. Matanda ng mama mo, kaya napagpapasensyahan ko. Pero ayoko magtiis na lang habang buhay. Alam mo namang pumapalag lang ako kapag mga anak ko nang naapektuhan. Ilang taon ka na nga dyan, hanggang ngayon hirap pa rin tayong makaipon ng pera para sa sarili nating bahay. Nanikip ang dibdib ni Roy. Gusto nila yon pero nahihirapan din siya sa sustento. Maraming binabayarang tuition at mga kailangan sa school ang mga kapatid niya. 8 rin ang kanyang mga anak, kaya talagang lahat ng kinikita niya, kahit malaki, nahahati talaga. 2 pamilya ang sinusustentuhan, kaya talagang kulang na kulang pa rin. Bitiwan mo na yung isa, yan ang solusyon dyan. Mungkahi sa kanya ni Leo. Kumunot ang noon ni Roy. Sinong bibitiwan ko? Hindi pwede yun, pareho ko naman silang pamilya. Napatingin si Leo sa kanya. Oh, di mabingi ka sa problema ng asawa at ng nanay mo. Kasi sa totoo lang, paprangkahin na kita. Dapat iniisip mo na ngayon ang mag-iina mo. Nang magdesisyon kang bumuo ng pamilya kasama si Kate, sila na lang ang priority mo dapat. Kung tutuusin, hindi mo naman dapat responsibilidad yung mga kapatid mo. Responsibilidad yan ng mga magulang mo. Pinagtanggol niya naman agad ang pamilya niya.
Wala na si Papa. Wala nang magtataguyod sa kanila. Hindi ko sila kayang pabayaan. Si Mama, matanda na, saka marami na ring nararamdaman sa katawan. Nag-aaral pa rin ang mga kapatid ko. Siguro titigil lang ako kapag nakatapos na yung dalawa sa college. Malapit na rin naman. Kaunting taon na lang. Nagpagatas na ng baka si Leo. Ewan ko. Siguro hindi ko lang naiintindihan ang nararamdaman mo. Magkaiba naman kasi tayo ng sitwasyon saka pagpapahalaga sa buhay. Pero ang payo ko lang, sa lahat unahin mo ang responsibilidad mo kina Kate at sa mga anak mo. Kasi matagal mo na namang nagawa ang tungkulin mo bilang anak. Tatay at asawa ka na. Ikaw naman ang may responsibilidad sa kanila. Mas lalo lang tuloy naguluhan si Roy. Hindi niya rin alam ang gagawin niya. Gayunpaman, hinayaan niya na lang muna. Simpleng mga away lang naman iyon. Basta walang nagkakasagutan o nagkakapisikalan, hindi pa siya naaalarma. Umaasa siyang maayos pa ang pamilya niya. Kaya lang, papaano niya gagawin yon kung hindi na matapos-tapos ang problema ng mga ito sa isa't isa? Pagsabihan mo yung asawa mo naiinis na talaga ako. Ako pang may ganang samaan ng tingin? Reklamo ng mama niyang si Janet sa kanya. Huminga ng malalim si Roy. Mama, baka naman namalikmata lang po kayo. Mukha lang po talagang masungit ang asawa ko. Napairap naman ang kanyang ina. Ewan ko ron, bakit ba kasi ganong klaseng babae ang inasawa mo? Napailing naman siya. Paulit-ulit na lang po tayo dito, Ma. Ilang taon na. Bakit ganyan pa rin kayo kay Kate? 8 na nga po ang anak namin, oh. Ayoko sa kanya. Dahil sinadya niyang magpabuntis sa'yo. Ang bata-bata mo pa nun eh. Alam niyang maginhawa ang buhay niya sa'yo, kaya pinilit niyang matali ka sa kanya. Giit pa ng kanyang ina. Ayaw lang talaga ng mama niya kay Kate dahil sobrang liberated ng kanyang asawa noong dalaga pa ito. Alam naman yun ni Roy, pero kahit liberated at sexy manamit, alam niyang mabuting babae at mahal din siya ng kanyang asawa. Hindi naman siguro sila magkakaanak ng 8 kung hindi. At simula nang maging mag-asawa sila, nakita niya talagang mabuting ilaw ng tahanan si Kate, kaya mas lalo niyang minamahal. Tama na po, Mama. Sana ito na po ang huling may sasabihin kayong ganyan tungkol sa asawa ko. Mabuting asawa at ina si Kate sa mga bata. Wala po akong nakikitang mali sa kanya. Buksan niyo lang po ang mga mata ninyo at makikita niyo po na mas marami siyang magagawang maganda. Pagtatanggol niya pa kay Kate. Hindi sumagot si Janet tungkol doon. Nagpatuloy pa ang pag-uusap nila sa video call. May kung ano-ano pa itong sinasabi tungkol sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Hanggang sa napag-usapan nila ang tungkol sa pagpapadala niya ng pera. Malapit na pala ulit ang sahod mo, Nahimigan niya ang frustration sa boses ni Janet. Alam mo, Roy, mali lahat ng priorities mo. Maganda naman ang pagpapadala ng pera kay Kate at sa mga bata. Pero hindi mo ba naisip na mas marami ang gastos namin ng mga kapatid mo? May maintenance pang gamot itong si Emily. Napaayos si Roy ng upo. Mama, para sa akin okay po yun. Minsan pa nga nagkukulang pa. Saka kailangan ko rin naman pong unahin ng asawa at mga anak ko. Tigkalhati na nga po ang pinapadala ko para wala nang lamangan sa inyo. Napailing si Janet. Nagkukulang pa? Paano magkukulang? Ang laki na rin ang pinapadala mo sa kanila. Kasya na nga ang 20 mil sa mga yon. Kung makita mo lang, kaunti lang din naman kumain ng mga anak mo at tinitipid ng asawa mo sa pagkain. Nung isang araw nga, noodles at tuyo lang ang pinakain ni Kate sa mga anak mo. Ikaw na ama nila, nasa Canada, naghihirap dyan, maayos ang sweldo. Pero ang ulam ng mga anak mo, tuyo at noodles? Kumunot ang noo ni Royem. Hindi niya alam yon, kaya nga siya nagtatrabaho para mapakain ng masasarap na pagkain ang mga anak niya. Bakit kailangang tipirin ni Kate ang mga bata kung sapat naman ang ipinapadala niya? Nagpatuloy pa ang kanyang ina. Mapapaisip ka, saan niya ginagastos ang pera? Sa public school lang naman pumapasok ang mga anak ninyo. Kaya nga dapat mas malaki ang pinapadala mo sa amin. Tingnan mo nga yung mga kapatid mo. Nasa kolehiyo na sila. Tumataas ang tuition kada semester. Nahihirapan sila sa mga gustusin at laging kinukulang. Kaya sana, i-consider mo naman ang sinasabi ko, anak. Napalunok si Roy. Naiintindihan ko po pero kakausapin ko po muna ang asawa ko tungkol dito. Halatang tutol agad si Janet. Bakit kukonsulta mo pa? Pera mo naman yan. Saka, hindi lang papayag yun. Kahit kausapin mo, tututol yun. Magrereklamo na lang, kaya mas mabuting gawin mo na lang.
Kapag yun lang naman ang napadala mo sa kanila, wala naman siyang magagawa, di ba? Sobra-sobrang pinapadala mo sa kanila kung tutuusin. Pero pinamamasya lang ng asawa mo. Laging lumalabas at kung saan pumupunta. Tapos ngayon, mga anak mong tinitipid. Napaisip na si Roy sa sinabi ng mama niya. Hindi naman din siya masyadong matanong kay Kate kung saan ito dinadala ang pera. May tiwala naman siya at wala rin siyang pakialam kahit mamasyal pang asawa niya dahil deserve naman ito yon. Ito ang nag-aalaga sa mga anak nila kaya gusto niyang matanggal din ang stress nito sa bahay. Isa lang talaga ang issue kay Roy. Hindi niya alam na tinitipid ng ganoon ni Kate ang mga anak nila. Bumaha agad ang inis sa kanyang dibdib. Gusto niya pa namang malusog ang mga anak nila tapos ganoon lang pala ang pinapakain ng asawa niya. Nasa harap ng laptop si Roy, hinihintay niya ang paglitaw ng mukha ng kanyang asawa. Sa wakas ay lumitaw na rin si Kate. Sinalubong siya nito ng isang matamis na ngiti. Roy, kumusta? Bati ni Kate at mukhang abala sa pagtitiklop ng mga damit. Kate, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Nalaman kong nagtitipid ka ng pagkain para sa kanila. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Mama, hindi ko pa malalaman. Tuyo at noodles na lang ba palagi ang ulam nila? Natigilan si Kate sa pagtitiklop ng mga damit. Hindi naman palagi. Ang dami mong sinasabi, Roy. Bakit ganyan ang tono mo? Anong tingin mo sa akin? Masamang ina? Hindi ko naman sila ginugutom. Kadalasan, paborito pa nilang mga yon. Paborito? Anong klaseng paborito ang tuyo at noodles? Inis na tanong ni Roy. Nagtatrabaho ako dito para maibigay ang lahat. Tapos ganyan lang ang ulam. Ano ba naman, Kate? Halatang nainis na rin si Kate. Anong gusto mong mangyari? Gawin kong laging masarap ang pagkain nila kahit wala kaming sapat na budget dito? Paanong hindi magiging sapat? Tama lang ang pinapadala ko sa inyo. Alam kong mahal ng bilihin dyan pero kinikwenta ko. Sobra pa nga at may labis pa. Kaya, bakit ganyan lang? Tanong niya rito. Napailing si Kate. Ginagawa ko lang to para matutunan nilang magtipid. Ayaw kong lumaki silang spoiled na hindi porke may pera tayo at nasa abroad ka, okay nang magbuhay mayaman sila. At anong sapat? Oo, sapat sana kung hindi kinakain ng mga kapatid mo ang stock ng pagkain namin dito. Lagi kaming kinukulang dahil din sa kanila. Kaya huwag kang magsalita na parang ako pang may mali, Roy. Sinusumbong ako ng nanay mo? Bakit hindi niya isumbong ang mga kapatid mo? Napabuntong hininga si Roy. Pero wag naman ganong klaseng pagkain. Hindi naman kayo naghihirap dyan. Alam mo bang ang mga bata mismo ang humihiling ng mga ganong klaseng pagkain? Putol sa kanya ni Kate. Hindi sila maluho sa pagkain katulad ng mga kapatid mo. Dahil hindi ko naman pinalaking pihika ng mga bata. Kung anong ihain ko, kakainin nila yon ng walang arte. Hindi nakapagsalita si Roy. Alam niyang nadala lang siya ng inis. Akala niya kasi talagang tinitipid nito ang mga anak nila. Nagpatuloy pa si Kate pero halatang inis na. At sige, makinig ka pa sa sumbong ng nanay mo. Uunahan na kita. Baka mamaya pati baon ng mga bata, masamain mo pa. Oo, 50 lang sa mga high school at 30 lang sa mga elementary. Baka mag-alala ka pa, nagbabaon sila ng kanin at ulam kasi alam nilang doon sila makakatipid. Ginagawa ko yon hindi para makatipid ako, pero dahil dinidisiplina ko lang sila. Ayokong masanay ang mga anak natin na kaunting ungot lang, bigay agad. Gusto kong matutong maghirap ang mga to para kapag lumaki, wala man tayo sa tabi nila, hindi matatakot humarap sa mundo. Napakagatlabi si Roy. Hindi na siya nakapagsalita. Hinayaan niya na lang si Kate. Masama na ang loob nito. Ramdam niya na ang galit, kaya hindi niya nasasabayan. Nakakainis ka? Bulalas ni Kate. Parang kini-question mo pang pagpapalaki ko sa mga bata. Wala kang alam kasi wala ka naman dito. Kung hindi ganito ang paraan ng pagpapalaki ko, baka makita mo na lang pagtanda natin, pabayaan tayo ng mga to at hindi tayo pahalagahan. Umawang ang bibig ni Roy. Sorry. Bago niya pa masabi ang gusto niyang sabihin, pinatay na ni Kate ang tawag. Napapikit na lang siya. Nang sinubukan niya ulit, nakablock na siya. Napabuntong hininga si Roy, mukhang may misi siyang kailangang suyuin. Sa halip na walang problema, nagkaroon pa nga. 2 araw siyang hindi kinausap ng asawa niya. Normal na sa kanila yon. Noong nasa Pilipinas pa siya, kapag nag-aaway sila, aalis ang isa sa kanila. Hindi dahil gusto nilang iwan ang isa't isa,
kundi dahil iniiwasan nilang makapagsabi pa ng masasakit na salita. Kaya naiintindihan niya kung bakit ayaw muna siyang kausapin ni Kate. Natatakot siguro ito na may masabi pa. Hindi pa naman ito mapigil ang sariling bibig. Mukha kang pinagbagsakan ng langit at lupa ah. Natatawang sabi sa kanya ni Leo. Napabuntong hininga siya habang naglilinis ng kulungan ng mga baka. Inaway ko ang asawa ko. Ako ang may kasalanan. Ayun, nablock ako. Ayaw akong kausapin. Miss ko na. Sa video call na nga lang ako, nagpapalambing, hindi ko pa matawagan. Natawa naman si Leo. Hanap ka na lang ng ibang babae. Palitan mo ng asawa mo. Hindi ka ba nagsasawa? Napairap naman si Roy. Sira ulo. Hindi ako katulad mo, no? Mahal ko ang asawa ko. Sapat na siya sa akin. Hindi ko na kailangan ng ibang babae. Kaya rin talaga siguro matatag pareho ang loob nila ni Kate kahit long distance relationship sila. Kailanman, hindi nila pinagdududahan ang isa't isa na mayroong iba. Alam niya na hindi lumilingon sa iba si Kate. Sa artista lang nagkaka-crush at nagagwapuhan ang asawa niya. Hinahayaan niya na lang dahil normal na fangirl lang naman ito. At siya, wala na siyang makitang ibang babae. Si Kate lang ang maganda sa paningin niya. Lahat ng babae para sa kanya, wala nang dating. At hindi naman sa gusto niyang humanap ng ibang babae. Pero, imposible naman siyang makahanap dahil sa trabaho niya. Bahay at dairy farm lang ang tungo ni Roy. Saka lang siya lumalabas kapag bibili ng pagkain at saglit na saglit lang. Kating-kati siyang umuwi agad para maka-video call ang mag-iina niya at magkaroon ng oras para makapagpahinga. Kung ako sa'yo, suyuin mo na. Mahirap kagalit ng asawa. Hindi ka matatahimik. Natatawang sabi ni Leo. Napailing si Roy. Sinabi mo pa, hindi nga ako makatulog ng maayos. Ano bang pwedeng pangsuyo kay Kate? Ano bang hilig ng asawa mo? Tanong naman ito. Pera. Kapag may pera, good mood. Abot hanggang tenga ang ngiti. Natatawang sabi pa ni Roy. Wala namang ibang gusto ang asawa niya. Hindi ito maluho sa kahit na anong gamit. Nung dalaga pa nga lang ito, masinop din ito sa pagkain at medyo kuripot. Kapag dinadala ni Roy sa restaurant, ayos lang kahit sa mumurahin. Kahit dalhin niya pa nga sa turo-turo, wala ring arte. Isa yon sa mga nagustuhan niya kay Kate. Siguro, kung may arte man sa mga ginagamit lang nitong pampaganda at walang kaso sa kanya yon, deserve naman ng asawa niya ang magpaganda. Hindi para sa kanya kundi para sa sarili nito. Para maramdaman ni Kate na kahit marami na itong anak, talagang maganda pa rin. 1, 2, 3. Napangiti agad si Roy nang lumabas sa screen ang account ng asawa niya. Mabilis niyang sinagot yon. Mahal, inunblock mo na ako? Napairap naman ito. Che, kau talaga, anong pakuluto? Mas lalo siyang napangiti. Nakita niyang nasa kama nila ang money bouquet at flower bouquet na in-order niya para dito. Natanggap na ni Kate, kaya inunblock na siya ng asawa niya. Bati na ba tayo? Subok ni Roy. Napanguso naman si Kate. Sandali, mag-iisip pa ako. Hindi ko pa nakakalimutan ang kasalanan mo sa akin, naiinis pa rin ako. Bumagsak ang mga balikat ni Roy. Kate naman. Mahinang tumawa ang asawa niya. Joke lang. Basta wag mo na ulit akong aawayin ng gano'n ah. Alam kong ginagawa ko sa mga bata. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko naman ipapahamak ang sarili kong mga anak ano. Wala akong gagawing hindi makakabuti para sa kanila. Tumango naman si Roy. Sorry talaga. Hindi ko muna inintindi ang sitwasyon. Promise, hindi na mauulit. Yang pera na binigay ko sa'yo, gamitin mo saan mo man gusto. Para sa'yo lang yan. Iba rin ang sa mga bata. Gamitin mo yan. Bumili ka ng mga bagong damit, sapatos, magpa-parlor ka. Ikaw ang bahala. Kumunot ang noo ni Kate. Parlor? Bakit? Pangit na ba ako? Umiling agad siya. Siyempre hindi. Alam mo namang ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko. Nalingon ni Kate ang money bouquet. Sayang lang, kapag alam kong uuwi ka, doon na lang ako magpapaparlor. Wala rin naman ako masyadong pinupuntahan. Palengke, bahay at school lang naman ako ng mga bata. Hindi ko rin kailangang mag-ayos. Minsan nga nakakapagod magsundo sa mga anak natin. Nahihirapan ako sa biyahe. Ang hirap sumakay lalo na kapag rush hour na. Tapos 3 bata pang hihilahin ko kapag makikipagsiksikan. Dumaan ng awa sa mukha ni Roy. Ayaw kasing kumuha ng service ni Kate. Wala silang kilala at takot ding magtiwala.
Delikado rin kasi ang panahon. Bukod doon, wala rin naman ginagawa si Kate kaya gusto nito na hands-on talaga pagdating sa mga anak nila, lalo na sa maliliit pa. Shot, sige, sa susunod. Magtabi ka ng para sa pambili ng sasakyan. Magsasasakyan na tayo. Marunong ka namang magmaneho. Saad niya pa sa kaniyang asawa. Nakuha niyang atensyon ni Kate. Sosobrahan mo ang padala mo sa amin? Tumango naman si Roy. Oo, baka kasi kulangin kayo kapag hindi. Babawasan ko na lang ang ipinapadala kina mama at sa mga kapatid ko. Total, kababayad ko lang naman ang tuition fees ng 2 kong kapatid. Tapos marami pa namang gamot na binili para kay Emily. Nakahinga ng maluwag si Kate. Mabuti naman at nasuggest mo na yan. Kaunti na lang talaga ako nang magsasabi sa'yo. Mahina siyang tumawa. Sige, ako nang bahala dyan. May ipon din naman ako kahit kaunti dito. Ipang down mo yun ng sasakyan. Basta kapag namili ka, video call na lang. Kapag umuwi rin naman ako, magagamit ko rin yan. Natapos ang usapan nila ni Kate na maayos na ulit ang pakiramdam niya. Wala nang iisiping problema si Roy. Ang gagawin niya na lang magtrabaho ng maayos sa dairy farm. Kaso, talagang hindi matapos ang iringan sa pagitan ng nanay niya at ng kanyang asawa. Yung kotse! Ano? Talagang bibili kayo? Nag-aaksaya ka lang ng pera. Si Kate lang naman ang gagamit nun dito at marunong magmaneho. Sigurado kung san-san na naman yun pupunta. Reklamo pa ni Janet. Si Roy na lang talagang napapagod sa sinasabi ng mama niya. Ako naman po ang nagsuggest ng sasakyan, ma. Nahihirapan na po kasi siya sa paghatid sundo sa mga bata. Saka magagamit nyo rin naman po yun kapag may pupuntahan kayo. Kapag may check-up po si Emily, pwede nyo pong pakiusapan ng asawa ko na ipagmaneho kayo. Umismid naman si Janet. Nako, hindi na. Baka ibang galang kami. Alam mo naman may tinatagong galit sa akin yung asawa mo. Ma naman. Naiinis niya nang sabi. Napairap naman ang kanyang mama. Basta ayoko kay Kate. Wala kang magagawa sa tingin ko sa kanya. Nang matapos ang tawag, napabuntong hininga na lang siya. Wala na yata talagang pag-asang mag-aayos pa ang mga ito. Sinusubukan naman ni Kate noon na makipaglapit kay Janet pero mama niya talaga ang umaayaw. Hindi rin naman kaya ni Roy na magalit sa kanyang ina. Mahal niya ito pati ang mga kapatid niya. Hanggat maaari, gusto niyang magkasundo lahat sa pamilya. Yun lang naman ang tanging kanyang gusto. Pakiramdam niya, sulit lahat ng sakripisyo niya sa ibang bansa kung makita niyang nagmamahalan ang mga ito. Naging ganoon na palagi ang routine ng buhay ni Roy. Nagtatrabaho, kausapin ng pamilya sa Pilipinas at magpahinga. Kung may thrill man, yon ang hinihintay niya palagi ang bakasyon. Roy! Tawag sa kanya ni Kate. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, nagkita rin tayo. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa airport. Mahinang tumawa si Kate at mahigpit siyang niyakap. Ikaw naman kasi ang may kasalanan. Mali-mali ang instructions mo. Nagkasalisihan tuloy tayo. Gumanti naman siya ng yakap. Napangiti si Roy nang maamoy ang mabangong halimuyak ng kanyang asawa. Parang nagamot agad ang homesick niya. Lumapit naman sa kanya ang 2 anak at niyakap siya ng mahigpit. Ang kambalang ang isinama ni Kate. Baka kapag 8 anak nila ang nandun, sobrang gulo na. Ang laki nyo na. Nagpapakabait ba kayo sa mama ninyo? Tanong ni Roy sa mga ito. Tuwang-tuwa namang kumapit na parang unggoy ang mga bata. Hindi tuloy siya makapaglakad ng maayos. 2 pa lang ang sumalubong sa kanya. Papaano na lang kapag 8 na? Nagtulong sila ni Kate sa paglalagay ng gamit sa likod ng sasakyan. Ang lakas mo Ako na! Natatawang sabi ni Roy. Napangiti si Kate. Lagi ka ba namang nasa abroad, hindi pa ba ako matututo? Kahit may sira sa gripo o kaya sa mga kuryente, ako na lang ang nag-aayos. Napipilitan kasi nga wala ka. Huminga siya ng malalim. Bakit hindi sa kapatid ko? Si Arthur, marunong naman yun. Umiling na lang si Kate at ikinabit ang seatbelt sa kanya. Hindi na, mahirap pakiusapan ng mga kapatid mo. Saka ayos lang. Kaya ko naman. Okay na rin kasi natututo naman ako. Malungkot na lang na napangiti si Roy. Kung nandun lang siya nang gumagawa ng mabibigat na bagay para kay Kate. Pinagmasdan niya ang kaniyang asawa. Pero kung iisipin, swerte talaga siya dito. Hindi niya kakayanin sa ibang bansa kung iba siguro ang asawa niya. Malakas ang loob ni Kate at alam ang mga responsibilidad nito bilang asawa at magulang, kaya nga walang araw na hindi siya humahanga sa kaniyang asawa.
Napakamaabilidad nito sa buhay. Mahirap ang trabaho niya, pero mahirap din naman maiwang mag-isa sa 8 nilang anak. Kaya kahit kailan, hindi siya nagkwenta ng mga bagay na nagawa nila para sa pamilya. Walang mas higit, walang nagkukulang. Para kay Roy, pareho sila ni Kate na ibinubuhos lahat para maging maayos ang kanilang pamilya. Pagkarating sa kanila, napangiti si Roy. Naghanda ng maraming pagkain si Janet para sa pagdating niya. Sinalubong siya ng kanyang mga anak at mga kapatid. Basta ng araw na yon, kahit nakakaramdam siya ng pagod, masaya pa rin siya. May kaunting panahon siya para makasama ang mga ito. Ano ka ba, Roy? Doon ka na sa kwarto natin. Magpahinga ka na, huwag ka nang tumulong dito. Kaya na namin to ng mga bata. Sabi sa kanya ni Kate. Naglalambing si Roy na yumakap sa asawa. Namiss kita eh. Ang tagal nyo dyan. Gusto kong tumulong kaso siksikan na kayo. Napunasan ko na yung lamesa. Napatas ko na rin yung mga kaldero. Gumalaw-galaw naman si Kate para makalas ang yakap niya. Tigas talaga ng ulo. Sabing doon ka na sa kwarto natin. Mas mapapabilis kami kung hindi ka mangungulit. Napatingin naman siya kay Lauren na panganay nilang anak. Para bang nandidiri ito sa paglalambing niya. Pati ang kambal, inaasar siya. Dahil sa mga kalokohan, ang mga ito naman ang kinulit niya. Naghabulan tuloy silang mag-aama. Kahit gabi na, sobrang ingay at gulo ng loob ng bahay. Tawa naman ang tawa si Roy. Sobrang kulit talaga ng mga anak niya. Siya na lang ang sumusuko. Kaya malaking bagay talaga sa kanya na makapagbakasyon sa Pilipinas. At least, kahit ilang taon siya sa ibang bansa, pagbalik niya, may baon naman siyang mga alaala. Ang dami namang mga bubwit dito. May space pa ba ako? Tanong ni Roy pagkatapos niyang maligo at magbihis. Mahinang tumawa si Kate. Kasalanan mo rin naman, lagi mo kasi akong binubuntis dati. May kambal pa. Naghanap na siya ng space sa kama. Okay lang yan, magaganda at mga gwapo naman ang lumalabas. Kailan kaya kita masosolo, Kate? Tiningnan muna ni Roy ang mga bata kung maayos ang higa bago humiga sa tabi ni Kate. Nang makitang maayos na, nagsumiksik na siya sa tabi ng asawa. Namiss kita. Sana wala na itong mga bubwit na tumuka sa kwarto natin. Malambing niyang sabi. Mahinang tumawa si Kate. Siyempre, namimiss ka rin ng mga anak natin. Magsasawa din ng mga yan. Na-excite lang kasi kauuwi mo lang. Huwag kang mag-alala, Roy. Pupunta tayo sa beach, diba? Masasolo mo ako ron. Kapag tulog ng mga bata, mag-date tayo kahit sa malapit lang. Niyaka palalo ni Roy ang asawa niya. Masaya talaga siya kapag umuuwi, lalo na kung ito at ang mga anak nila ang madadatnan niya. Sa mga lumipas na araw na nasa bakasyon, naging masaya naman si Roy. Nag-beach na nga sila. Yun nga lang, hindi niya magawang mag-enjoy. May napapansin kasi siya sa ugali ng mga kapatid niya. Bakit ikaw lang ang nagluluto rito? Kanina ka pa. Mag-enjoy ka naman, mahal. Sabi niya kay Kate. Muli siyang sumulyap sa mga batang naliligo sa pool. Tipid na ngumiti si Kate. Mamaya na. Wala naman ibang magluluto dito. Ako na lang. Napatingin si Roy sa mga kapatid niya. Abala lang sa cellphone ang mga ito. Ang mama niya naman, nasa cottage at natutulog lang. Hindi naman din kasi mahilig mag-swimming. Simula nang umuwi si Roy, marami na siyang napapansin. Sobrang tamad ng mga kapatid niya. Ultimo, pinagkainan na plato, hindi pa madalas sa lababo. Mas madalas niya ring makita si Kate ang naglilinis at gumagawa ng mga gawaing bahay. Kaya kukuhanin niya na ang pagkakataon na yon para pagsabihan ang mga ito. Kayo naman ang magluto ron at hindi na makapag-enjoy ang ate Kate ninyo. Utos niya sa mga ito. Sumagot naman si Ariela. Kaya na yan ni ate Kate, kuya. Hindi siya natuwa sa narinig. Anong kaya? Kakain din naman kayo ng niluluto niya kaya magluto rin kayo. Hindi yung tatamad-tamad kayo. Pero hindi siya pinansin ng kanyang mga kapatid. Tuloy pa rin ang mga ito sa sariling gawain. Gusto niyang kausapin ang masinsinan pero hindi naman nakikinig. Mahalaga para sa kanya na pagsabihan ng mga ito, lalo na at parang siya na rin naman ang tumatayong tatay sa kanyang mga kapatid. Kailangan ko kayong dalawa na tumulong sa asawa ko. Nasa iisang bahay naman kayo nakatira lahat, kaya sana hindi lang si Kate ang pinapakilos ninyo. Sabi ni Roy at sinusubukang panatilihin na maging kalmado. Saglit na tumingin sa kanya si Arthur. Pero dapat naman talaga, di ba? Wala siya sa sarili niyang bahay, kaya dapat makisama siya at kumilos. Kumunot ang noo ni Roy. Ano? Naririnig niyo bang sinasabi ninyo? Asawa ko si Kate. Bahay nating lahat yon. Kaya kung anong meron ako, sa asawa ko na rin. Bakit ba ganyan lang ang tingin niyo sa ate Kate ninyo? Mabait naman siya.
Ayaw pa rin makinig kaya kinuha niya ng cellphone. Ayaw niyang maging ganoon sa kanyang mga kapatid pero hindi talaga makinig. Kayo, ayusin yung mga ugali nyo Nag-aaral kayo sa magagandang universidad tapos ganyan ang mga ugali ninyo. Napatayo naman si Ariela. Yun na nga kuya, nag-aaral kami kaya wala na kaming time para tumulong pa sa mga gawaing bahay katulad ng gusto mo. Huminga ng malalim si Roy sa mga palusot ng mga kapatid niya. Naiintindihan ko naman ang mga pinupunto ninyo pero hindi rason yan. Mahiya naman kayo ng kaunti sa asawa ko. Imposibleng wala kayong oras para sa mga simpleng bagay lang. Kahit man lang magluto at maghugas ng sarili niyong pinagkainan. Tiningnan ni Roy ang kanyang mga kapatid. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang mga ito noong kabataan niya. Noong kabataan niya, habang nag-aaral, sinasabay niya ang trabaho. Kaya alam niya talaga ang hirap ng buhay. Pero ang mga ito, natamasa lang ang mag-aral dahil sinusustentuhan niya naman at inaasahan niya na kahit sa gawaing bahay man lang, kumilos ang mga ito para makabawi sa kanya. Nagpatuloy pa si Roy. Alam kong hindi na naglalabas si Mama, pero simula nang magbakasyon ako rito kahit isang beses, hindi ko kayo nakitang maglaba. Huwag niyong sabihin pati brief at panty ninyo, iaasa niyo pa kay Kate. Malalaki na kayo, pero ganyan pa rin ang asal ninyo. Walang nagawa ang mga ito kung hindi ang tumulong kay Kate. Napabuntong hininga na lang siya. Hangad ni Roy na kahit bumalik na siya sa ibang bansa, magkusa ang mga kapatid niya sa gawaing bahay. Halika na, hayaan mo na sila dyan. Samahan natin ang mga bata. Bulong ni Roy sa asawa. Napalingon naman si Kate sa kanya. Wait lang, tatapusin ko lang tong pansit. Matyaga siyang naghintay kay Kate. Nang matapos ito, hinila niya papunta sa mga bata. Gustong gusto niya palaging kadikit ang kanyang asawa. Pinagsabihan mo ang mga kapatid mo? Tanong ni Kate. Tumango naman si Roy. Oo mahal, nagiging tamad na Mahirap kapag nakasanayan. Tipid naman itong umiti. Sana makinig na sila ngayon sa'yo. Hindi nakikinig sa akin ang mga yan Tinatawag nga lang akong Kate kapag wala ka. Napabuntong hininga si Roy. Pasensya na, pagsasabihan ko na lang ulit. Mahalaga sa kanya na nire-respeto ang asawa niya. Partner niya na ito kaya kung masasaktan din siya. Mabait naman si Kate, hindi lang talaga ma-appreciate ng mama at ng kanyang mga kapatid. Anak! Roy! Malakas na tawag sa kanya ni Janet, ang mama niya. Kumunot ang noo niya habang pinagmamasdan na papalapit ito. Ano po yun, Mama? Hinila ni Janet ang braso niya at pinilit tumayo. Saglit muna, halika. May kailangan kang makita. Matutuwa ka rito. Napatingin siya kay Kate. Mahal, saglit lang Titingnan ko lang kung anong sinasabi ni Mama. Ikaw na munang bahala sa mga bata. Tumango naman ang kanyang asawa. Marahan siyang tumayo at nagpatianod kay Janet. Maya-maya, nakarating na sila sa restaurant ng beach resort. Anong gagawin natin dito, Mama? Nagluluto na si Kate. May ipapabili ka pa ba? Umiling naman si Janet. Wala, may tao lang na gusto kong makita mo. Saka dito na tayo kumain, sayang naman. Ililibre niya raw tayo. Nang makalapit sa lamesa, nasagot ang mga tanong niya. Umawang ang bibig ni Roy. Nasa harap niya si Agatha, ang ex-girlfriend niya at inaanak ng kanyang mama. Long time no see, Roy. Kumusta ka na? Maupo na kayo. Nakangiting sabi nito. Hindi na siya nakapalag nang hilahin siya paupo ng kanyang ina. Tuwang-tuwa naman itong nagsabi ng mga order. Kunot lang ang noon ni Roy. Hindi niya alam kung bakit kailangang nandoon pa siya. Wala naman siyang kailangan kay Agatha. Mama, babalik na ako sa asawa ko. Bakit sinama mo pa ako rito? Halata namang napahiya ang kanyang mama. Anak, saglit lang. Wala ka namang galit kay Agatha, hindi ba? Magkaibigan na ulit kayo. Tumawa naman si Agatha. Oo nga, simpleng lunch lang naman to. Namiss ko lang kayo ni Ninang Janet. At ikaw, nabanggit na babalik ka na ulit sa ibang bansa. Ngayon lang kita nakita ulit, kaya pagbigyan mo na ako rito, ha? Napabuntong hininga na lang si Roy at hindi na tinuloy ang pagtayo. Kumain siya roon pero wala siyang gana. Ang mama niya lang ang natutuwa. Hindi naman siya mangmang para hindi mahalata ang mama niya. Noon pa man, si Agatha ang gusto nito na kanyang mapangasawa. Kaya nang matapos, nakahinga ng maluwag si Roy. Sa cottage na lang siya kakain ng maayos. Mas gusto niya ang luto ni Kate. Ang galing ni Agatha, no? Naabot ang pangarap maging flight attendant kahit medyo matanda na, maganda pa rin. Nakangiting sabi ni Janet sa kanya. Namulsa si Roy. Mas maganda po ang asawa ko. Sumimangot naman agad ang mukha ni Janet. Kung pagtatabihin silang dalawa, di hamak na mas maganda naman si Agatha.
Mas pinang kumilos, mas mabait, nakapagtapos ng pag-aaral at may narating sa buhay. Eh, ang asawa mo, hindi nakatapos sa pag-aaral kasi pabarbar lang ng dalaga pa, nagpabuntis lang ng maaga sa'yo. Bumaha ang inis sa mukha ni Roy. Gusto niya nang sagutin ng kanyang ina. Pinipigilan niya lang talaga ang sarili. Ayaw niyang sumama pa ang loob nito. Gayunpaman, hindi siya papayag na hindi maipagtanggol ang asawa niya. Kung pagtatabihin po silang dalawa, mas matimbang po sa akin si Kate, Mama. Maasikaso sa mga anak namin. Mabunga nga pero may sense naman po ang sinasabi. Mabuting asawa po sa akin. Hindi man nakapagtapos sa pag-aaral, mga anak namin ang narating niya sa buhay. Mas natutuwa po ako ron. Malaking achievement para kay Roy na nagkaroon siya ng asawang mabuti ang hangarin sa mga anak nila. Hindi niya kailanman nakita si Kate na nagpabaya. Mama, isa pa, ano pong problema sa bar? Nagbabar din naman po ako nung binata ako pero wala naman po akong narinig na ganyan sa inyo. Nang maging mag-asawa po kami, tumigil na po kami sa pagpunta sa ganong klase ng lugar at nagpabuntis. Pareho po naming desisyon yun para malayo ko na po siya sa malupit niyang tiyahin noon. Marami na pong pinagdaanan si Kate at umaasa po ako na pagmamahal ang matanggap sa inyo at hindi panghuhusga. Hindi nakapagsalita si Janet. Hangad niyang maintindihan nito ang kanyang sinasabi. Wala namang masama kung kilalanin nito si Kate. Nang makabalik, lumipad agad si Roy sa asawa niya. Kumakain na ito kasabay ang mga anak nila. Tumabi agad siya at nagpasubo ng pagkain. Sa luto lang siya nito, ginaganahan. San kayo nagpunta ng mama mo? Tanong sa kanya ni Kate. Pinili niya na lang na hindi sabihin ng totoo. May kaibigan lang dito si mama na nagbakasyon din. Ayaw niyang sabihin kay Kate at baka maging issue pa. Baka magselos lang ang asawa niya. Gusto ni Roy, masaya lang din siya sa buong bakasyon at ayaw niya ng komplikasyon. Kinagabihan, sabay-sabay na rin silang nagpahinga. Sila na lang ang nasa kwartong mag-asawa. Sa wakas, nasolo niya na rin si Kate. Sana palagi akong nakakapagbakasyon. Tuwing uuwi ako sa inyo ng mga bata, palagi akong nasasabik. Pag-amin ni Roy. Ngumiti naman si Kate. Kahit ako rin naman, lagi kong hinihintay ang bakasyon mo. Miss kita palagi, Roy. Kung alam mo lang, kapag hindi tumatabi sa akin ng mga bata, nalulungkot ako kasi naaalala kita. Inayos niya ang kumot sa katawan ni Kate. Pasensya ka na. Kailangan kong magtrabaho para sa inyo. Kung mananatili lang ako rito, walang mangyayari sa buhay natin. Huminga ng malalim si Kate. Alam mo, pangarap ko maging stable ang buhay natin para hindi mo na kailangang umalis. Kasi kung akong tatanungin, gusto ko talagang sama-sama tayo. Maikli lang ang buhay, Roy. Kaya nasasayangan ako kapag may namimiss kang mga mahalagang okasyon sa ating dalawa at sa mga anak natin. Niyakap ni Roy nang mahigpit si Kate. Magiging stable lang siguro sila kung makakatapos na sa kolehiyo ang dalawa niyang kapatid. Kapag may trabaho ng isa sa mga ito, sa kanya nabibitiwan ang pagsustento sa pamilya niya. Magpo-focus na lang siya sa kanyang mag-iina. Wala na siyang masabi sa ugaling ng asawa niya. Lahat ng gusto ni Kate para lang talaga sa pamilya nila. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi magustuhan ni Janet kung mapagmahal sa pamilya ang kanyang asawa. Naging mabilis ang mga araw. Namalayan na lang ulit ni Roy na aalis na naman siya ng Pilipinas. Bago umalis para bumalik sa Canada, nagkaroon ng kaunting salo-salo at para na rin makabanding ang ilang mga kaibigan. Agatha! Natutuwang tawag ng nanay ni Roy. Napalingon naman siya sa gate. Nabitin ang tawa niya nang makita si Agatha. Papasok ng gate nila. Hindi niya alam na inimbitahan pala ito ni Janet. Hi Roy! Bati sa kanya ni Agatha at nag-abot ng regalo. Tumango lang siya tinanggap yon. Salamat dito. Kahit nasa gitna ng inuman, tumayo si Roy. Sobrang awkward ng ginawa ng mama niya. Sisitahin niya na lang kapag nakaalis ang mga bisita. Hindi niya rin naman gustong mapahiya ang mga ito. Hinanap ni Roy si Kate sa kusina pero hindi niya nakita. Nang pumasok siya sa kwarto, naabutan niyang umiiyak ang asawa niya. Humiga naman agad ito at tinalikuran siya. Kate, tawag niya at humiga sa tabi nito. Bakit ka umiiyak? Dahil ba sa pagdating ni Agatha? Sorry na, hindi ko alam na inimbita ni Mama. Inalis nito ang braso niyang nakapulupot dito. Umalis ka nga, naiinis ako sa inyo. Doon ka sa labas, baka hanapin ka na ng mga kaibigan mo. Niyakap niya pa ulit si Kate. Ayoko, dito lang ako sa'yo. Palalayasin ko silang lahat dito. Pinapaiyak ang asawa ko. Pilit niyang inabot ang mukha nito.
Pinunasan niya ang tumutulong mga luha. Alam niyang inis na ito. Kapag hindi malabas ang saloobin, talagang naiiyak na lang. Kaya nga kapag nagagalit si Kate, hinahayaan niyang magsalita kesa kimkimin nito. Mas masakit na makita itong umiiyak kesa mabungangaan siya. Nagsalitang muli si Kate. Naiinis ako. Bakit ba kasi nandito yung ex-girlfriend mo? Tapos kung maasikaso pa ng mama mo. Huminga siya ng malalim. Hayaan mo na. Kapag nakaalis na silang lahat, pagsasabihan ko si mama. Ayoko sanang mainis. Ayoko magselos kasi aalis ka na sa isang araw pero naiinis na rin kasi talaga ako. Nababastusan ako sa ginagawa ng mama mo sa akin. Mag-asawa na tayo pero ganyan pa rin siya. Walang ibang masabi si Roy kundi pasensya. Kahit siya naiinis na rin, ayaw niya nag-aaway silang mag-asawa. Nang gabing yon, hindi na talaga siya umalis ng kwarto. Kahit tinawag pa siya sa labas, nanatili na lang siya sa tabi ni Kate. Dumating ang araw na bumalik si Roy sa ibang bansa. Balik na rin sa dating gawi, hindi kasamang pamilya. Mabilis na lumipas ang mga taon pero habang tumatagal, mas nararamdaman niyang hindi siya makaipon. Napakarami pa ng gastusin. Maniwala ka sa akin, anak. Hinuhututan ka lang talaga ng pera ng asawa mo. Sumbong ng kanyang ina. Nagsalubong ang mga kilay niya. Mama, paulit-ulit na lang. Nanlaki ang mga mata ni Janet. Anak, makinig ka sa akin. Ikaw naman ang naghihirap ng perang pinapadala mo sa amin. Sobrang tipid ni Kate sa mga anak ninyo tapos magkano natitira sa kanya? Malaki pa. Hindi natin alam kung saan niya dinadalang pera na yon. At hindi ka ba nagtataka? Bakit laging ubos ang laman ng joint account ninyo? Kasi kung saan niya ginagastos ang pera mo. Sandali siyang napaisip. Hindi niya naman masyadong na-check ang bank account nilang mag-asawa. Pero ang alam niya, madalas ngang umungot sa kanya si Kate ng mas malaking pera. Para bang lagi itong gipit. Maya-maya'y may sinend na pictures ang kapatid niya. Unti-unting nabuhay ang pagdududa ni Roy. Sa picture, nakita niya si Kate kasamang isang lalaki. Nag-uusap ang mga ito sa loob ng isang restaurant. May picture pa ng anggulo na parang magkalapat ang mga labi. O diba, hinuhututan ka ng pera ng asawa mo para sa ibang lalaki. Bulalas pa ni Janet. Sabi ko naman sa'yo, kung si Agat ang napangasawa mo, hindi sana ganyang niloloko ka. Iniiputan ka na sa ulo, hindi mo pa alam. Kumuyom ang mga kamao ni Roy. Hindi niya kailanman naisip na lolokohin siya ni Kate. Unti-unti na siyang naniniwala sa sinasabi ng kanyang ina. Saan mo dinadalang pera ko? Tanong ni Roy sa asawa pagkatawag niya rito. Bumaha naman agad ang kaba sa mukha ni Kate. Ha? Bakit ganyan ang tanong mo? Siyempre sa mga bata. Sinungaling ka, mariing sabi ni Roy. Bakas agad ang galit sa mukha ni Kate. Anong sabi mo? May kabit ka dyan. May lalaki ka. Pinakita sa akin ni mamang mga pictures. Bakit mo ginagawa sa akin to? Ang kapal naman ng mukha mo, Kate. Galit na galit niyang sabi habang ka-video call ito. Natawa ng mapakla si Kate at naluluha na. So, nagtagumpay na palang mama mo na siraan ako? Naniwala ka naman. Hindi mo alam ang nangyayari dito. Ang sakit mong magsalita. Parang sa tono mo, pabigat akong asawa sa'yo ha. Pero nilamon na ng galit si Roy. Bakit, hindi ba? Yan ang alang ang gagawin mo dyan. Naghanap ka pa ng ibang lalaki. Malandi ka. Minura siya ni Kate. Walang hiya ka rin naman pala. Ganyan palang tingin mo sa akin? Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan mo. Tapos kaunting sulsul lang ng nanay at mga kapatid mo parang ako ng kontrabida sa buhay ninyo? Nakakabastos kayo lahat? Nawawalan ako ng dignidad at respeto sa sarili ko dahil sa inyo? Tumulo ang mga luha ni Kate. Pareho na silang galit. Hindi na mapigilan ang mga salita nilang dalawa sa isa't isa. Sinigawan siya ni Kate. Alam mo ba? Pinagtulungan ako ng pamilya mo. Kahit itanong mo pa sa mga anak mo. Kinuha nila sa bag ko yung perang pinadala mo. Nang hindi ko ibigay, sinampal ako ng nanay mo. May narinig ka ba sa akin? Wala. Kasi pera mo yon at nanay mo pa rin siya. Hindi ako nagsumbong sa'yo kasi alam kong namamroblema ka dyan. Ayoko ngang napapagod ka. Mag-iisip ka pa dito sa amin. Pero sa mga sinabi mo, parang ako lang palang may concern sa'yo. Wala ka namang concern sa akin. Tumulo ang mga luha ni Roy. Nanikip agad ang dibdib niya. Masakit ang kanyang mga natatanggap mula sa kanyang asawa. Mapaklang tumawa si Kate. Bakit kaklaruhin ko pang pangalan ko sa'yo? Malandi nang ang tingin mo, di ba?
Sige, maniwala ka sa gusto mong maniwala. Hirap na nga akong makihati at makisama sa nanay at kapatid mo. Asawahin mo na rin si Agatha. Total, yun naman ang pinagtutulakan sa'yo ng mama mo. Lagi ngang nandito eh. Nagpapalaka sa plastic mong nanay. Doon ka na. Wala akong pakialam. Magsama-sama kayong lahat. Maghiwalay na tayo. Wala ka nang babalik ang mag-iina dito. Tandaan mo yan, Roy. Pinutol ni Kate ang tawag. Nang sinabi yon sa kanya ng asawa niya, parang doon lang siya nagising. Sinubukan niyang tumawag ulit pero hindi na talaga sumasagot. Hanggang sa nabalitaan niya na umalis ng bahay si Kate. Isasama nito ang mga bata. Sa video call niya lang nakita ang mga itong naghahakot ng mga gamit. Kahit anong tawag ni Roy, ayaw na siyang kausapin pa ni Kate. Kate, saan kayo pupunta? Wala tayong ibang bahay. Mangungupahan kayo. Kate, wag na kayong umalis. Sorry na. Nagsusumamo niyang sabi pero wala siyang natanggap na sagot mula sa asawa. Gustong-gusto niya nang umuwi pero hindi niya magawa. Hindi pa tapos ang kontrata niya. Pati mga anak nila, galit sa kanya at hindi siya kausapin. Kaya sa pagkakataong yon, alam niya na siya ang mali. Basta nang mawalan siya ng komunikasyon sa mga ito, hindi na siya naging masaya. Namayat na si Roy, hindi siya makatulog at makakain ng maayos. Wala siyang ibang maisip kundi ang umuwi at suyuin ang kanyang mag-iina. Napailing si Leo. Umuwi ka na, hindi trabaho ang ikakatigok mo rito. Pamilya mo, Roy. Kaya nang matapos ang kontrata, hindi na ulit pumirma si Roy. Sayang pero hindi niya nakaya. Mababaliw na siya na hindi kasama ang kanyang mag-iina. Ano? Hindi ka na babalik sa ibang bansa? Gulat na tanong ni Janet. Umiling naman si Roy. Hindi na po, ma. Dito na lang po ako maghahanap ng trabaho habang sinusuyo ang mag-iina ko. Tapos na rin naman yung si Arthur sa college at pag-graduate na rin naman si Ariela. Kauuwi lang ni Roy pero alak agad ang kasama niya. Next week pa ang pasukan ng mga bata. Alam niyang school pero hindi niya alam kung saan nakatira ang mga ito. Kaya aabangan niya na lang. Naalimpungatan si Roy nang may maramdaman siyang nagpupuna sa kanya. Akala niya pa nga si Kate yun pero si Agatha pala. Anong ginagawa mo rito sa kwarto namin ni Kate? Kunot noon na tanong ni Roy. Huminga ito ng malalim at sinubukan pa siyang punasan. Lasing na lasing ka. Umalis ka rito. Pero malakas siyang sumigaw. Mama! Arthur! Ariela! Sino nagpapasok sa babaeng to? Bakit kayo nagpapapasok ng ibang babae sa kwarto namin ng asawa ko? Galit na galit si Roy. Isa si Agatha sa pinag-awayan nila ni Kate. Kaya wala na siyang pakialam kung mapahiya ito. Kung matino itong babae, hindi na sana ito lalapit pa sa kanya at sa pamilya niya dahil alam naman ito na pamilyadong tao na siya. Mga anak! Mahinang tawag ni Roy sa mga ito. Papa? Tanong ng panganay niya. Lalapit na sana siya pero umatras naman ang mga ito. Parang may tumusok sa kanyang dibdib. Wala na ang dating mainit na pagsalubong sa kanya ng mga bata. Mga anak, halina kayo. Sakay na. Boses yun ni Kate. Nang lumingon siya, nakita niya si Kate. Kahit hindi siya pinapasakay, sumakay pa rin siya. Oh, mga bata lang ang pinasasakay ko. Bakit ka sumakay? Naiinis na tanong ni Kate. Gusto ko kayong makasama. Miss ko na kayo ng mga bata. Diba, hiwalay na tayo? Napaismid na sabi ni Kate. Bumaba ang tingin ni Roy sa kamay ng asawa. Bakit suot mo pa rin ang wedding ring natin? Suot ko pa rin yung akin. Hindi tayo hiwalay. Asawa mo pa rin ako, oh. Napairap naman si Kate. Habang nasa biyahe, nilalambing ni Roy ang mga bata. Lumalayo ang mga ito nung una pero kalaunan, hindi na rin napigilan. Mahal talaga siya ng mga anak nila. Naguguluhan lang dahil sa mga nangyari. Maya-may nakarating na sila sa isang bahay. Napatingala siya ng lumabas. Maliit lang naman pero may bakuran at second floor. Maganda ring tingnan. Paboritong kulay niya, ang kulay ng pintura. Dito kayo nangungupahan? Tanong ni Roy. Sumagot naman ang anak niyang lalaki. Bahay po natin, Papa. Napasinghap si Roy sa gulat. Napatingin agad siya kay Kate. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Marahan naman siyang lumapit. Mahal. Subok niya rito. Oh, huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Naiinis pa rin ako sa'yo. Sorry ha. Oo, hinuthutan kita ng pera. Pinambili ko kasi ng bahay at lupa natin. Mahal naman, sorry na. Sorry na sa lahat ng sinabi ko sa'yo. Huminga ng malalim si Kate habang naglilinis ng sasakyan.
Dapat sorpresa namin to ng mga bata sa pag-uwi mo, kaso ang daming nangyari. Oo, tinitipid ko ang mga anak natin pero hindi labag sa kalooban nila. Kasi sabay-sabay kaming nagplano na makaipon para makabili ng sarili nating bahay at lupa. Kaya ngayon, tingnan mo, ang saya-saya nila. Kaso wala ka. Hindi niya na napigilan. Niyakap niyang asawa. Sorry talaga, Kate. Patawarin mo ko. Alam kong nasaktan ka sa mga sinabi ko. Mabuti alam mo, ikaw ang iniisip ko. May negosyo na rin tayo. Maliit na grocery store lang sa palengke pero kaya na tayong buhayin nun. Ayoko na rin kasing bumalik ka pa sa ibang bansa. Kaya naman nating pagtulungan ng mga bata. Sinikap ko rin makabili ng bahay at lupa para may mapuntahan naman ang pag-abroad mo. Ayoko na rin na palaging ikaw ang inaasahan ng nanay at mga kapatid mo. Alam ko namang mabait ka pero sapat naman na siguro yon. Nakagraduate na yung isa mong kapatid. Binata ka pa lang ikaw nang nagtataguyod sa kanila. Tama na yon. Deserve mo naman ang magpahinga. Sandaling nag-isip si Kate. At ano pa ba? Hindi ko kabit yung lalaki. Siya yung agent na kausap ko para mabili tong bahay at lupa. Magkakaroon pa ba ako ng kabit Ang gwapo-gwapo ng asawa ko. Ipagpapalit ko bang mukhang yan? Tumulo ang mga luha ni Roy. Ibang klase talagang asawa si Kate. Wala itong ibang inisip kundi ang kapakanan ng pamilya nila. Mas lalo niyang napatunayan na sobrang swerte niya na si Kate ang pinili niya na maging asawa. Ano? Ako na naman. Wala pa akong trabaho. Ipon ko na lang yun para kinakita sa mga bata. Naiinis niyang sabi sa pamilya niya nang humingi na naman ang mga ito ng pera sa kanya. Tumingin siya kay Arthur na pahiga-higa lang. Kailan mo balak maghanap ng trabaho? Mahiya ka naman. Tumigil na ako sa pangingibang bansa. Sana naman ngayon, kayo naman. Sayang lang ang pinagpaaral ko sa inyo, gaganyan lang pala kayo. Tostosan nyo ng pamilyang to. Dahil ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, wala na kayong makukuha sa akin. Napailing na lang si Roy at kinuha ang bag. Sobrang nadidismaya siya sa mga kapatid niya na ubod ng tamad. Baka si nanay niyang palaging nakadepende sa kanya at akala ipanghabang buhay na. Anak, sorry, naluluhang sabi ni Janet. Hayaan mo, maghahanap na ng trabaho ang kapatid mo. Hindi ka na namin ulit guguluhin. Pasensya na talaga. Ihingi mo na rin ako ng tawad kay Kate. Napailing ulit si Roy. Mabait ang asawa ko. Hindi pa kayo humihingi ng tawad. Napatawad na kayo. Nang malaman niyang pinagtulungan ng mga ito ang asawa niya, unti-unti na siyang nawala ng gana sa mga ito. Ayaw niya na lang magsalita ng kung ano-ano dahil baka makasakit pa siya. Hindi niya naman pababayaan ang mga ito. Lilimitahan niya na lang siguro. Pagkalabas ni Roy, sinalubong agad siya ni Kate. Kinuha nito ang bag niya at nilagay sa loob ng sasakyan. Ano? Okay ka na? Tanong sa kanya nito. Marahan siyang tumango at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Basta kasama ko kayo ng mga bata, okay na okay ako. Simula ng araw na yon, hindi na nga muling ng ibang bansa si Roy. At kahit minsan pangit ang kita sa negosyo, hindi pa rin sila hinahayaan ng Diyos na magipit. Lahat ng problema kinakaya ni Roy basta kasama ang pamilya. Dahil doon, wala na siyang mahihiling pa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa pag-ibig, hanapin dapat natin ang taong magiging kakampi natin, susuporta at magiging lakas natin sa buhay. Tandaan din natin na ang trabaho ng isang anak ay lumaki at matuto, hindi ang pasanin ang bigat ng paghihirap ng kanilang mga magulang. Huwag din sana tayong madaling manghusga. Bawat tao ay may kwento. Hindi natin alam lahat ng mga pinagdaanan nila, kaya matuto sana tayo na rumispeto. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.